ika-11th na panganak ni White Mama ngayon. At ngayon po yung deciding stage natin or deciding time. So kung gusto mong mapadali matapos yung panganak ng inyong mga inahin, so kailangan mag-inject tayo ng Cytosine. Yan. Ang lalaki, kaya medyo nahihirapan siya kanina mga farmer sa pag-ire. So hindi niya tayo binigo. Magandang araw sa inyo mga farmer, time check tayo, alas 2 na ng hapon. Ayan, so muli tayo nagbabalik. At kagabi ng mga farmer ay pinakita ko sa inyo yung dalawang video natin ng panganak ng ating dalawang inahin. Yung si number 1 natin siya kasi Blacky. Yan, so total of 21 piglets tayo kagabi mga farmer. At yung natitira natin na inahin mga farmer na hindi pa nanganak ay itong si White Mama. Pero kanina mga farmer actually ay kakagising ko lang. So wala kasi ako tulog kagabi. Pinagpuyat tayo sa kapanday sa kanila. So kanina mga farmer paggising ko, ayan. So meron ng mga big mga farmer, oh. Yan. So 6 na piraso ng mga farmer yung nakalabas sa kanya. So di natin na video mga farmer kasi tuloy-tuloy yung labas niya ng kanyang mga biik. At yan, so blessing naman yung mga farmer para sa atin, no? So maraming salamat sa lahat ng nanonood, lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating videos na ginagawa. Natutuwa tayo mga farmer dahil sa paraan natin na ito ay nakatulong tayo sa mga baguhan na nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng inahin. At na-inspire natin sila sa ating mga ginagawa rito. So dito mga farmer yung ang 6 na biik. So kaya pala matagal siya nanganak mga farmer. Actually 113 days niya ngayon. Yan, so kita naman mga farmer ang haba, oh. Yan. Ang lalaki, kaya medyo nahihirapan siya kanina mga farmer sa pag-ire. Kasi nga malalaki yung kanyang mga beak, mas malaki pa dun sa mga nauna natin mga beak kagabi, no? Yan. So kaya pala hindi siya nanganak kagabi kasi nga may balak siya na sulungin ngayon. So talagang ngayong araw siya nanganak si White Mama. Ayan, oh. Yun. So padidiin mo natin siya mga farmer. Ayan, so ayos na ayos. So tuloy pa rin mga farmer yung kanyang panganak kasi nga hindi pa lumalabas yung kanyang inunan. So antayin na natin. So update ko na tayo sa ating mga ibang mga biik. Update ko muna kayo mga farmers sa ating mga bagong biik, no? Ayan, so dumadede po sila. Ayan, so kagabi nga po ay pinanganak ito sila. Tingnan natin mga farmer yung kalagayan ng ating inahin. Ayan, so kung napapansin natin, okay naman siya. Ayan, at ayan, so may konting gatas. Ubos agad nila mga farmer yung gatas, no? So di ba kasi nakakain mga farmer yung ating inahin na ito. So maya ay papakain na natin sila. At papakita ko nga sa inyo kung ano yung mga paraan natin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng problema ng ating mga inahin pagkatapos nilang mga anak. So dito sa kanyang ari mga farmer, so kadalasan sa problema natin dito kapag bagong panganak yung ating inahin ay may lumalabas po dyan na nana. Yan, so dito sa ating inahin mga farmer ay wala. So napakalinis. So ibig sabihin nakalabas po lahat ng inunan or placenta doon sa loob ng kanyang matres. At nakakasiguro tayo na talagang hindi magkakaroon ng infection yung ating inahin na ito. So yan po, ang lulusog ng mga big mga farmer at pare-pareho yung laki. So ito rin mga farmers si Blacky. Ayan, so napakaingay na kanyang mga big mga farmer. Nasa 11 peraso. So 12 sana ito kaso namatay agad yung isa, no? Ayan, so napakaingay talaga. Ayan, so puting-puti sila lahat mga farmer. May konting batik. So napakaingay, napakatakaw mga farmer. At ganoon din dito mga farmer, no? Yan, so sa kanyang ari. Yan, so walang nakikita tayo mga farmer na nana or lumalabas na malapot na likido sa kanyang ari. Yun, so tumayo siya mga farmer kasi nga ang ingay na kanyang mga big. So napakakulit. Yun o, pulang-pula. So hindi mo po nakakalam, si White Mama po natin ay nasa 11th parity niya na or 11th na panganak niya. So ito rin po yung deciding stage natin kung baga ay kung itutuloy pa ba natin yung pagpapalahi sa kanya or ititigil na. So malalaman natin yan mamaya mga farmer at abangan po ninyo. Si mga farmer ang laki, oh. Haba. Mas malaki pa sa nauna natin mga biik.
So yun mga farmer, no? So may lumabas tayo na patay na naman. So ito sana yung pangpito na biik. Ayan, no? So ito yung pinakamaliit mga farmer sa kanila. Siguro ay nadaganan siya dun sa loob or nasuffocate siguro. Pero di naman siya mummified mga farmer. Di naman siya mummified. So buo na siya, as in biik na talaga. Kaya lang ay maliit siya compared dun sa kanyang mga kapatid. Kaya siguro namatay din siya agad kasi nga baka siksika na sila dun sa loob. So actually hindi naman siya overdue yung ating inahin. So okay lang yan. So sana ay wala nang susunod na ganito, no. So isa okay lang yan. Pero kapag marami ay syempre hindi na okay yung mga farmer. So sana ay wag nang masundan yung ganito. So kahit tag-iisa lang okay na yun. Yun, so tuloy pa rin pa mga farmer yung kanyang panganak, no? At ang liliksi ng kanyang mga big talaga. Yan, pare-pareho rin yung laki. Maliban lang dun sa isang namatay. Yun, so hindi pa lumalabas yung kanyang inunan mga farmer. So, baka meron pa. So baka mag ano sila 10 to 11 na naman. So sana ano para makabawi tayo nung sa last time natin na tag-sham sila. So doon nga pala mga farmers sa mga nagtatanong kung paano gamitin nyo oxytocin, no? Ayan, so sila mga farmer, kung napapansin nyo sa ating mga videos lahat tungkol sa pagpapanak natin ng ating mga inahin ay starring talaga parati itong oxytocin, no? So kung gusto mong mapadali matapos yung panganak ng inyong mga inahin, so kailangan mag-inject tayo ng oxytocin. So ang oxytocin mga farmer ay isang artificial na hormone na kung saan ay ito po yung responsible sa contraction or pag-ere ng ating mga inahin. So meron kasing nagtatanong pa rin sa ating mga farmer kung para saan ito, paano gamitin at kung paano yung mag-inject ng oxytocin sa ating mga inahin na nanganganak. So ang pag-inject nito mga farmer ng oxytocin ay kinakailangan meron ng nakalabas na isang biik. So kapag wala pa, so wag muna tayo mag-inject ng oxytocin. So next natin na-inject kapag lumagpas na ulit mga farmer ng 30 minutes ng interval dun sa last na biik na lumabas. So inject ulit tayo. Yan, so 2 ml yung in-inject natin or 1.5 to 2 ml yung pag-inject natin ng oxytocin. So depende rin po sa brand kasi mga farmer. Merong mga brand na 1 ml lamang, meron ding brand na 2 ml. So kinakailangan basahin natin yung dosage and administration ng bawat gamot na ating in-inject. So next na inject natin mga farmer kapag okay na po ay kapag lumabas na yung inunan mga farmer ay mag-inject ulit tayo ng 2 ml para mailabas yung lahat ng debris dun sa loob ng kanyang matres para maiwasan natin yung pagkakaroon ng infection ng mga inahin na nanganak na dahil sa kapag merong naiwan dun mga farmer sa loob ay talagang yun yung magiging cause ng pagkakasakit ng ating mga inahin. So kailangan mag-inject tayo nitong oxytocin para may flush yung palabas mga farmer yung lahat ng inunan dun sa loob ng matres ng ating mga inahin. So yun lang mga farmer yung ating clarification tungkol sa paggamit ng oxytocin. So sa mga hindi pa nakapanood ng ating mga last video tungkol sa pagpapahanak, check nyo rin mga farmer at may-discuss ko rin doon yung paggamit ng oxytocin. Ayan. So talagang napaka-effective nito mga farmer. Tested and proven ko na ito na talagang nakatulong sa ating mga inahin para mas mapabilis natin yung pagpapalabas ng mga big. Siyempre, benefits yun para sa ating mga inahin at benefits din para sa atin na nagpapaanak kasi nga hindi na tayo matatagalan sa pagbantay sa kanila kapag natapos na agad within 2 to 3 hours. So kung napapansin nyo mga farmer, 2 to 3 hours lamang ay tapos ko ng panakin yung lahat ng mga inahin namin. So ngayon mga farmer, habang inantay natin na matapos manganak si White Mama, ay magpapakain muna tayo ng ating mga inahin na bagong panganak, no? Kaya so napakaingay mga farmer, yung mga big kasi nga nag-aagawan, nagugutom parate. Yan, at pasensya na mga farmer dahil sa kagising lang talaga natin. Yan, so di pa tayo nakapag-ayos talaga. Pero sanay naman tayo dyan. Siyempre farmer tayo. So kanina umaga mga farmer, pagka tapos manganak ng ating mga inahin ay nagbigay na rin tayo ng mga ganito, yan molasses, tsaka nilagay natin sa maligamgam na tubig. Siyempre yung ating King's Vita Plus mga farmer, so napakakompleto sa vitamins. So kahit na hindi ka na mag-inject mga farmer ng vitamins sa mga inahin mo,
ay talagang sa King's Vita Plus ay kumpleto na kasi lahat ng vitamins na kailangan ng ating mga inahin. So kahit na hindi ka na mag-inject ay okay na okay lang. At itong ating molasses mga farmer, actually dati yung ginagamit ko ay asukal lamang. Yun yung inahalo ko sa tubig at pinapainom sa mga bagong panganak na inahin. So ngayon mga farmer, bumili ako ng molasses kasi nga yung mga matatamis na inumin mga farmer para sa ating mga inahin ay nakatulong yan sa kanila para maibalik yung lakas ng kanilang katawan. Yan, so kahit nasa tao mga farmer, kapag matamlay ka, kakain ka lang ng matatamis kagaya ng ice cream or tsokolate or di kaya soft drinks, siyak na babalik yung lakas mo. So ganoon yung konsepto nito mga farmer sa paggamit ng mga ganito sa ating mga inahin. And so kay mga farmer ay meron ako ditong nilusaw na feeds no para sa kanila. So ngayong hapon mga farmer, magpapakain ako sa kanila ng 0.5 kilos lamang sa bawat inahin natin. So di natin sila bibigyan ng maraming pagkain kasi nga baka mabigla din yung kanilang tiyan at lalakas din kasi yung gatas masyado mga farmer kapag dinamihan natin agad yung pagkain sa kanila. So hindi rin maganda yung mga farmer sa ating mga bee kasi nga medyo mahina pa yung pagdede nila sa mga panahon na ito. So kailangan paunti-unti yung dagdag natin hanggang sa 3 days. So 3 days na tayo mga farmer na mag-adjust na dagdagan natin yung pagkain nila. Okay, so para masiguro natin mga farmer na kakainin nila at iinumin nila yung ating bibigyan na pagkain, maglalagay ulit tayo ng ating molasses sa kanilang pagkain. Yan. So pampalasa lamang ito mga farmer para makakain sila. So makikita nyo mga farmer mamaya kung gano'ng kasigla yung ating mga inahin sa kahit na bago silang panganak. At syempre yung ating King's Vita Plus. So ang kaganda dito mga farmer ay meron itong calcium na kung saan ay nakatulong din sa milk production ng ating mga inahin. At syempre electrolytes para pampalakas nila, mga vitamins para maibalik natin yung magandang kondisyon ng ating mga inahin. So sa mga gustong bumili ng mga farmer ay pwede kayong pumunta sa mga agribet na malapit sa inyong lugar at bumili po kayo. So kapag wala naman ay meron din dyan mga farmer sa online shop kaya ng Shopee or Lazada, or kung nag-hesitate kayo mga farmer na umorder ay PM nyo ako or message nyo ako sa aking FB account. Yan, so lalagay sa link ng mga farmer sa ating video yung aking FB account para guide ko po kayo kung paano umorder. Okay, so haluin natin mga farmer ng mabuti. So dito mga farmer, ang kaganda dito sa King's Vita Plus ay wala itong overdose, no? So kahit na damihan man natin yung bibigyan natin ay okay na okay lang. Pero kapag standard yung susunod natin mga farmer, isang kutsara sa 4 na litrong tubig or di kaya ay isang kutsara sa 3 kilo na feeds. So tara mga farmer, pakain naman tayo. Pero bago yan ay lalabas muna natin yung ating mga big, baka mapakan sila. Kasi nga sobrang sigla yung ating mga inahin ngayon mga farmer kahit na bagong panganak. So mga farmer, ilabas na natin yung mga big, no? Yan. So kita natin pulang-pula. So kahit ngayong araw mga farmer ay kahit na hindi na tayo maglagay muna ng mga brooding lamp kasi nga sobrang init yung panahon. So mamayang gabi na lang yan mga farmer yung brooding lamp natin. At ito rin yung anak ni Blacky. Yan, 11 na piraso. Yan, so pinalabas ko muna. Papasok rin natin yan mamaya mga farmer kapag natapos na siyang kumain. So ay mga farmer, no, pakain na tayo. Kung nakita natin, tumatayo na agad. So yung ibang ina niya mga farmer kapag bagong panganak ay talagang nakahiga lang yan. Sobrang tamlay. At halos ayaw kumilos, pero yung mga ina natin mga farmer, kita nyo. Napakasigla agad, unang araw pa lang matapos na manganak sila. So tara pakainin natin. Yung mga farmer, oh. Yan.
Ubos na ubos yan mga farmer, maya maya. So ayun mga farmer, yan, so gusto rin ni Blacky yung ating binibigay sa ng pagkain, no? So yung pagkain niya pala nila ngayon mga farmer ay lactating feeds, no? So binibigay natin sa kanila. At yung dami nga niyan ay 0.5 kilos lamang. So dagdagan natin yung mga farmer po unti-unti. So bukas ay 1 kilo, sa 3 araw ay 3 to 5 kilos na yung ating papakain sa kanila. At tubig lang yung marami dyan mga farmer. So relate yung mga farmer yung sip-sip niya. So ganun kaganda kapag merong pampalasa yung tubig na binibigay natin sa kanila, kagaya ng molasses or di kaya asukal. Yan, at pati na rin yung King's Vita Plus mga farmer. Nga, maraming vitamins yun na makukuha sila. So talagang matulungan sa kanila mga farmer para maging maayos yung kanilang kondisyon. Okay, so ubos siya mga farmer. Mamaya dagdagan din natin ng tubig yan si Blacky. So yung mga farmer, pang siyam. Yan, so pang 10 sana ito. Kaya lang ay meron naman tayong mortality, no? Isa. Pero okay lang yan. At least blessing pa rin. Sobrang daming blessing mga farmer. Cute mga farmer, oh. Yun. So yung mga farmer, magandang gabi po sa inyo lahat at update ko kayo mga farmer kay White Mama, no? So kayo na mga farmer, alas 5 ay natapos siyang mga anak. Tulad din ang sabi ko sa inyo mga farmer, ika-11th na panganak ni White Mama ngayon. At ngayon po yung deciding stage natin or deciding time. Kumbaga kung tutuloy pa ba natin or itigil na yung pagpapalahi sa kanya. So tara mga farmer, tingnan natin kung ano na yung status ng kanyang mga big. So ito na mga farmer, si White Mama, no? Ayan, so diba yung kanyang mga big. So tara mga farmer, bilangin natin yung kung nakailan siya ngayon. At ating malalaman kung baga itutuloy pa ba natin yung pagpapalahi sa kanya or hindi na. Okay, so meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saan yung isa? 9. So naka siyam na bit siya ngayon mga farmer. So dapat ay 10 ito. Kaya lang ay namatay yung isa kanina, yung ikapito. So sayang man yung mga farmer, pero ganoon pa man, parte yun ng pagiging farmer natin. So talagang hindi natin maiiwasan yung mga ganun mga farmer. So yung final verdict natin mga farmer ay itutuloy pa natin yung pagpapalahi kay White Mama. So sa nakikita naman natin mga farmer ay may ibubuga pa si White Mama. So parang kayang-kaya pa rin niya yung ika-12 na parity niya, no? Okay, so kung mapansin natin mga farmer, napakalalaki na kanya mga biik. Compare natin sa mga inahin na mas nauna sa kanya na nanganak yung kagabi. So medyo malalaki itong mga farmer, yung mga biik ni White Mama. So, nakapag-inject na rin tayo mga farmer ng cytosine at antibiotic sa kanya kanina kasi nga nakalabas yung lahat ng inulan niya. So na-explain ko rin sa inyo mga farmer kung paano gamitin yung cytosine, no? Yan, so mga nagtatanong kung paano gamitin yung cytosine, ilang beses tayo mag-inject. So na-explain natin yung mga farmer sa first part ng video natin. Siyempre yung antibiotic na gamit natin ay Susalin LA. Yan, so meron kasing nagtatanong pa rin mga farmer kung ano yung antibiotic na gamit natin. So yun nga, tetracycline na Susalin LA, yung long acting na antibiotic. Ayan, so ngayon mga farmer ay meron na tayong all in all na 30 piraso na beef. So ito si White Mama ay merong siyam. So 10 sana, kaya lang ay namatay yung isa. Yung sa soul number 1 natin ay 10. At yung kay Blacky ay 11. So 12 sana yung mga farmer, kaya lang ay namatay din agad yung isa. So okay na okay pa yung mga farmer. So all in all ay 30 piglets yung panibagong blessing natin ngayon. So napakasaya mga farmer at meron naman tayong mga big na alagaan, no? Tulad ng sabi ko sa inyo mga farmer, abangan yung mga next vlog natin at marami pa tayong pag-usapan ng mga tips. Natin ako sa inyo bibigay ng mga ideas tungkol sa pag-alaga. So
Hindi ko naman sinasabi mga farmer na talagang expert tayo, no? So based lang sa experience yung pinapakita sa inyo kung paano yung pag-alaga ko ng mga baboy dito, mga inahin at mga biik. So maraming salamat sa inyong panonood dahil sana po ay may natutunan naman kayo sa ating video ngayon na ginawa. At yun nga, pasalamat tayo dahil sa marami namang biik yung binigay sa atin ni Wife Mama. So hindi niya tayo binigo at pinatunayan niya mga farmer na talagang meron pa siyang bubuga talaga. So ay mga farmer, bago tayo pagtapos ay shoutout po tayo sa ating mga solid subscribers, no? Parating nagko-comment, parating nag-aabang. Siyempre, sa mga na-inspire natin sa ating mga nagawa rito. So medyo marami itong mga farmer. And so kayo na po yung bahala kung panorin nyo hanggang dulo, no? So sa mga nagko-shoutout, so abang-abang. So shoutout po tayo kay Sir Rodrigo Esplana, kay Sir Alfred Viato, kay Marvin Girarcas. Shoutout din po kay Jassel Leite. Yan, so kay Ma'am Isa Bautista ng Pangasinan, Reyna Clarito ng Albay, kay Sir Jan Serrano ng Paki Laguna, Jeron Bautista ng Pampanga, shoutout po sa inyo, kay Ma'am Sai Cabañez, kay Ma'am Maricar Capilo, kay Sir Dominador Payak ng Bohol, kadin po kay Sir Oni Guadalupe ng New Washington, kay Ma'am May Baladon, kay Sir Resty Pabela ng Cagayan de Oro, shoutout din po kay Sir Noel Corbo ng Davao, kay Sir Cedric Ditumal, kadin po kay Ma'am Arlene Virana at kay Rimar Ores. Pabisita rin ng mga farmer at pa-subscribe sa mga YouTube channel nila Mikay's Backyard Piggery, kay Choi Kalog TV, Mariskarting Situring, Ma'am Lynn Promdi, Naughty Boy Vlog, shoutout po sa inyo, Sir Labitan's Channel at kay Tantan Farm TV. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga gusto mo po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe lang din po para lagi po kayong updated sa mga iba pa ating mga videos tungkol sa pag-alaga ng manahin, mga biik at iba pa mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkatataan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!